So, okay, ayan. Tignan na natin yung mga criteria na isiset na natin, no? I-scroll lang natin ito. Ayan. And then, babasahin po natin yan isa-isa. Ayan, makikita nyo, 10 yan, no? Ayan, no? Ayan. And then, i-explain ko lang muna yung sa una. Nakalagay po dyan, ito, comment has a link. Ibig sabihin po nun, pag may nag-comment sa content natin, no, sa video natin, na may link, ay hindi po yan basta-basta makakapasok. Kumbaga, automatic po na ma-hide po yan. 'Di ba paminsan-minsan may mga nagko-comment sa atin sa video natin, 'di ba, na hindi natin kilala. Basta-basta lang nagko-comment tapos nag-send ng mga link, no? Yung mga link po yan is paminsan-minsan suspicious po yan. Kumbaga, pag na-click nyo yung link na yan nang hindi nyo alam, no? Yung iba kasi bigla-bigla na lang, basta-basta na lang nag-click ng link. Yan, pagka na-click mo yung link na yon at kung sakaling hacker yon is yan, makukuha na niya yung account mo. Kaya kailangan talagang mag-ingat ka dyan. Isi-set mo talaga yung comment has a link. Pag magse-setup ka, itatap mo lang po itong yung parang pencil dyan, itatap nyo lang po yan. Ito naman pong pangalawa, yung nakasulat dyan, yung comment has a video, no? Di ba paminsan-minsan may nag-send ng, yung mga video nila, di ba? Paminsan-minsan yung sa video nila sa YouTube, ganun, o kaya yung, minsan yung content nila, sinesend nila sa comments natin, no? So, bahala na kayo kung isiset nyo itong comment has a video, no? And then, ito namang comment has specific links, di ba? Minsan may nagsisend sa atin na, kumbaga sa comments, no? Hindi na sila nagko-comment, kumbaga link lang nila yung nilalagay nila sa comments. So, medyo delikado din yun. So, iset up nyo na lang po yan. And then, ito namang, yung nakalagay dyan na author has had at least 3 comments reported deleted or hidden by admins in the past 30 days. Ibig sabihin po niyan, no, kung halimbawa may nag-comment sa content ninyo, and then, siyempre, hindi natin maiwasan yung ibang comments, no, na medyo hindi maganda. Kung sakaling hindi nyo nagustuhan yung comments na yon, ay pwede nyong i-hide yon. So, kung sakaling nakatatlong hide na yon, ay automatic po yan na magkakaroon ng violations yung nag-comment. Ito po yung sinasabi kong sample, no, yung sinabi kong pag nakatatlong hide na yung comments niya, yung pag-comment niya sa content ay nakatatlong hide na, ayan, automatic po na hindi na siya makakapag-comment at magkakaroon pa siya ng violations. Kaya yan yung sinasabi ko, di ba maraming nagtatanong sa akin na malinis naman yung profile niya, recommendable naman yung profile niya, wala naman siyang violations. Pagtingin niya sa your alerts is wala naman siyang violations na nakikita, no? Wala din siyang unoriginal content, pero restricted daw yung accounts niya. Kumbaga, natatanggalan siya ng mga monetization features, ganun. Yan na po yung sinasabi ko. Nagkakaroon po kayo ng violations nang hindi nyo namamalayan. Kaya, iwas-iwasan natin yung pagko-comment ng hindi maganda. Kung sakaling nakapanood kayo ng video at hindi nyo nagustuhan, ay wag na lang po kayong mag-comment. Dahil, para din po sa inyo yan, para makaiwas kayo sa violations. Yung iba kasi hindi nila alam yan. Kaya, ginawa ko po itong tutorial na to para naman maging aware kayo at maiwasan nyo yung mga ganyan. Ito naman next, ito ang isusunod natin, no? Yung author does not have a profile picture. Ayan. Pag yung walang picture yung profile niya, mostly ang gumagawa niyan is yung mga bagong account para lang makapasok sa target nila is kumbaga gumagawa sila ng mga bagong profile nila pagkatapos hindi talaga sila naglalagay ng picture. Pagka once na may nag-comment sa video natin, no, na walang picture yung yung profile niya, is automatic po na maha-hide yan. Hindi po yan makakapasok. Next naman po ay itong comment has certain keywords. Ayan. Ito pong certain keywords na yan, ibig sabihin yan is yung mga salita na ayaw nyong mababanggit sa comment section, ay pwede nyo pong iset dyan. Kayo na pong bahala kung ilang words ang iset nyo dyan. Basta kung alam niyo na bawal yung mga salita na yon, ay pwede nyo pong iset dyan sa certain keywords. So, siguro naman alam nyo na kung ano yung mga bawal, di ba? So, kayo na po ang bahala dyan. And then, next naman, itong author has had their Facebook account for 1 week or less. Yan. Yung sinasabi ko na pag may mga bagong account na gumagawa is madedetect din po yan ni Facebook. Malalaman din niya yan. Iha-hide din po niya yan. Mga bagong account, yung mga 1 week pa lang. Kagagawa pa lang, di ba? O, yan. Makaka-catch up din yan. Pag sinet up nyo yan, makaka-catch up din yan. Kayo na pong bahala kung gusto nyo i-set up yan o hindi. And then, ito namang author does not have any friends or followers. Makaka-catch up din ni Facebook yan, no? Pagka yung profile ay wala siyang friends, wala din siyang followers, no? Makaka-catch up din po yan. Next naman, itong comments contains profanity. Yan na yung parati kong sinasabi na pagka nanood kayo ng video, no, or content na hindi nyo nagustuhan, wag na lang po kayong mag-comment kasi
kahit hindi nyo sinasadya, pag nakapag-comment kayo ng medyo hindi maganda, no, yung salitang nakakasakit or nakakagalit, ganyan, is pasok po dyan sa profanity words. At bawal po yan. Magkakaroon ka po ng violations. Kaya yung iba sinasabi na malinis yung account ko, recommendable yung profile ko. Pag nag-check ako ng sa your alerts, wala akong violations. 'Di ba? 'Yun ang parati nilang sinasabi sa akin, no, wala silang original content. Pero restricted sila or kaya minsan natatanggalan sila ng mga monetization features, yan ganon. Kasi nga hindi niyo namamalayan na nagkakaroon na kayo ng violations, yung tinatawag na flag behavior. Flag behavior po is hindi po yan pinapaalam sa atin ni Facebook. So, hindi natin yan alam. Kaya mag-ingat-ingat tayo para makaiwas sa violations ay iwasan po natin yung pagko-comment ng mga ganyan. O ngayon alam niyo na ha. Once na na-set up niyo yung comments contains profanity, no, is hindi na kayo magkakaproblema sa mga nagko-comment sa inyo, no? Kasi hindi na po yan papasok sa mga comments ninyo. Kung halimbawa, yung iba dyan is nag-aalala ng problema na may mga nagbabasa kanila, no? Pag once na sinet up nyo yan, ay hindi na po kayo mababas kasi matatago po yan, automatic mahahide po yan. And then, makikita nyo lang po yan pag once na mag-check kayo mismo sarili nyo, i-check nyo yung moderation assist ninyo, is makikita nyo po yan. Pero hanggat hindi kayo nag-check, kahit kayo mismo, hindi nyo po yan makikita. And then ito namang comment, has image, yung pong iba kasi is pag may mga tanong sila, no, is mostly yung comment nila, nagsesend sila ng mga screenshot ng mga yung mga problema nila, yung mga violations nila is ini-screenshot nila yan. So sinisend nila yan kalakip ng mga comments nila. Pag nag-set po kayo niyan, pag sinet nyo po yan is hindi po yan papasok sa mga comment section. Kaya yan ngayong alam niyo na yung mga nagko-comments po sa akin na nagsisend ng emails, ay pasensya na po kasi hindi ko po talaga yan nakikita. Hanggat hindi nyo sinesend sa messenger ko, hindi ko po yan nakikita.